na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy. Ito naman po si Joseph po. At ito naman po si Papa O, as in OGBS. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay, I-chika mo na, dali. la 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 la, ichichika na namin dali. Ay nako, bigla ko naalala yung Baby Farm, yung sa Netflix. Oh, Kawig niya yung bida. talaga? Oo. Wow. Naloka ako doon sa Baby Farm. Talagang kinapos ko siya. International na pala si Josa. Ano ba yun? American? Korean? American, Nigerian, yung mga bida. Oh. Hanapin ko nga yan sa Netflix. Unang-una wala kang account. Kasi wala kang ilusyonada. Nagpaganyan ka lang ng hair sa Headway Vera Salon. Hindi mo naman nakopya yung kay Daniel Padilla. Oo nga. Di ba dati ginawayan mo din yung hairstyle ni Daniel sa Incognito? Hindi ba talaga? Kasi nagpaganyan ka naman. Oo. Nakilala ka naman, hindi kami incognito. Idol mo ba si DJ? Kaya sinusunod mo yung buhok niya? Idol niya si DJ, no? Oh. Ako nasasagot. Idol niya si DJ. Oh. Pero yung ginagawa niya, BJ. Grabe, hindi wala pala Ito na yung awesome gupit ni Daniel Padilla. Pag nga hindi mo na-achieve. Hindi ko ba na-achieve? Hindi, Oo. Gusto ko, labing-labi pa lang. Wala na, ang layo. Teka, buhok yung pinag-uusapan. Ay, sorry. Hindi naman ganyan mag-lipstick si Daniel. Akala ko ma-achieve ko si Daniel Padilla. Very trendy niya sa bago niyang look. Yes, oo Oo naman. nga. Eh, yun naman si DJ, kahit kay Carlos, sinasabi ko. Parang gusto kong kunin yung ilong. Ang ganda-ganda ng ilong ni DJ. Yes. Kasi nung bata pa siya, nung nag-guest siya nung araw, si Carla, sa Showbiz Linggo, hit-beat niya yun si Daniel. Grabe, ilong pa lang ng lolo mo. Talagang sabi ko, pagdating ng araw to, ang sobrang ganda ng ilong. Diba? Kay Carla yun. Oh. Oo, diba? Pero may binabagayan pala yung ganyang buhok. Oo naman. So, hindi ko binagaya. Hindi. Hoy, ikaw nagsabi niyan, hindi ako Grabe, Sabi ko, layo. ba't mo sinusunod yung buhok niya? Ang layo pa ng niluwas ko mula Batangas hanggang Headway. Oo, Headway, Morato. Tapos hindi ko ma-achieve yung Daniel Padilla look. Oh, Diyos diba? ko. Pero hindi mo rin lalo ma-achieve yung mga envy look. Diba? Younger looking kami. Oh. Diba? Namumulakot, namamaga ngayon. Anong pinagawa mo na naman? NVFX Ultra with PRP, yung parang fractional laser na kasi yun yung parang bumabaw yung mga scars. Ba't hindi ka pa magpa... Hindi naman. Kasi nga, di ba, kailangan karirinan natin siya para bumaba yung mga scars, di ba? Oo. Ikaw kasi, wala kang scars eh, oh. Ah? Grabe naman sensitive. Hanggang dito pa lang, nakaramdaman mo na yun. Anyway, naku, nakakaloka. Uy, naku ha. Ang sensitive ng mga tao lately, no? Oh. Actually, napaka-insensitive naman ito. Ay, bakit? Dahil nga, syempre, yung, di ba na-viral yung yung babaeng nasa freezer? Ay, Oo, parang ini-enjoy niya nandun siya sa katabi niya yung yelo sa ref, sa freezer. Oo. Diyos ko. Paano naisip niya? Ba't siya pumasok sa loob? Naisip niya, baka magkaroon ako ng 80,000 na mga sa DSWD. Di ba dun sa Inbornal yung galing? Oo nga, Diyos ko. Ang dali-dali na daw magkaroon ng 80,000 basta sumuot ka lang sa hindi pangkaraniwang sinusuotan. Oo. So ito naman sa freezer. Ito, OJ, baka nag-aasam yung babae na bibigyan din ng 80K ng gobyerno. Kaso pinaghahanap siya ngayon ng Alpha Mart. Bakit? Kasi nga daw maraming na-damage na yung mga paninda. Ay, oo na. Kasi nga naglabas ng statement yung Alpha Mart na after nila malaman yung incident na yon, pinalitan nila yung lahat ng mga yelo na laman. Bakit? At saka nilinis. Kasi nga para... Alam ko hindi na malamig yung yelo.
For sanitary purposes, di ba? Sinanitize nila yung freezer bago nilagyan ng bagong set ng mga Baka yelo. nangangarap kasi yung babae na hindi ko ma-experience ng yung nararamdaman kung anong feeling ng nasa morgue. Kaya pumunta siya doon. Para at least buhay pa siya na experience na niya. Huwag naman ganun, ate. Nakakaloka. Akala ko gusto lang ng lamig. Morgue ba? Alam yung mga pa-viral din, hindi ba? Nalo naman siya, nagwagi siya. Oo nga. Kaso nga lang, yun nga, pinaghahanap siya. Dahil sabi nga rin na yun ng Alpha Mart. Ano sabi ng Alpha Mart? Eto nga na, nasa sulat. Basa. This is to address the videos and photos circulating on social media that depict the unauthorized and harmful use of our store equipment. Alpha Mart takes this very seriously and we have already launched a thorough investigation into the matter. Please understand that we are compelled to pursue legal action against those responsible for the improper use of our store equipment. This also extends to any other individuals who may imitate or adopt similar behavior, as it is crucial for us to protect our company's brand and reputation. Hi. Tuloy mo. We also wish to assure the public that upon discovering the incident, we took swift action. All ice products were immediately removed, the storage equipment was thoroughly cleaned and sanitized, and new ice products were replaced. We will always uphold our commitment to maintaining the highest standards of hygienic practices and safety measures to protect our valued customers. Oo nga, Nay, kasi parang hindi na pamarisan ulit, di ba? Oo. Hindi naman ko napagtripan mong gawin yun sa isang di ba? Para mag-viral lang ba? Eto na nga, Tito OJ Mamaloy. Mukhang ini-enjoy na ni Alpha Mart Freezer Girl ang kanyang pagtitrend. Abay, mantakin ninyo at nagpapa-viral na naman itong si Vivian Bravo Vinuya sa tunay na pangalan dahil ikinulong niya ang kanyang sarili sa kulungan ng aso dahil daw sa kanyang maling ginawa. At arin na nga sa isang Facebook Live ay humihingi siya ng sorry sa pamunuan ng Alpha Mart. Pero tumatawa siya at humirit pa ng try again. Kaya ang reaction ng mga netizen, hindi kaya siya naaaning na o nagpapapansin lang sa social media? Viral na rin ang pinag-uusapan. Diba nakita mo yung hindi ko lang na-picturean eh. Yung sa EDSA, meron doon nakalagay, parang sige na, kunin nyo na tong billboard. Pang tuition ko lang. Kumbaga, rentahan nyo na tong billboard, pang tuition ko lang. Sabi ng bata, nakagaling yung bata. So siguro, yung iba, talagang pag na-curious, ano ba tong billboard na to? Ang unique ng pagpopromote para lang makuha yung billboard site. Pakon, nagwagi siguro sila, pero andun pa rin yung andun pa rin yung karatula eh. So wala pang kumukuha? Wala pa. Siguro na sila. Kasi meron pang nagsasabi na papaawa lang daw yun. Kasi nga, kailangan na daanin sa tuition fee para maawa daw yung mga gustong rentahan yung billboard site. Diba? Kanya-kanya talagang gimmick, no? Oo. May maraming beses na yun na ginamit ang mga billboards para sa mga promo, di ba? Oo. Oo. Ay, nako. Ito nga, na-viral din si Marian Rivera. Oh, bakit? Oo. May billboard? Hindi walang billboard si Marian Rivera. Okay. Nagbalik tanaw yung isang kaklase niya si Umano. Yan yung lumabas sa Reddit. At ang bahagi ng kanyang sinulat, itong dating kaklase daw ni Marian, na yun ang claim niya, kaklase siya ni Marian. Ano sinabi? Eto nga na yun, nasusulat. Basa. Don't worry, nakaget over naman na ako. Natawa lang ako sa sinabi niya. Second year high school sa SFACS Bayanan. Yung binuhusan ako ng soft drinks at sinabunutan ako ng high school dahil sa maling balitang nakarating sa kanya. Ending, we both ended up sa guidance and na-suspend sa class for a week. Naglinis ng kantin as parusa and natanggal sa varsity. Pinatawad na kita, Marian Rivera Garcia. Ang dahilan kasi, mahilig siyang maniwala sa chismax. She is a good friend way back. Seatmates pa nga kami. Since magkasunod ang surname namin, kasama sa dance group, kasama sa varsity, then may isang marites na classmate ang siniraan ako sa kanya at ayun si ate mo, girl, naniwala naman. Kaya sumugod nung may dala na soft drinks na nasa plastic. Pinatawag pa parents namin. Na ulit-ulit college sa DSLUD nang sumugod sa classroom at nung nakasalubong sa building, ang sabi ko na lang, high school pa lang issue na yan. Hanggang ngayon, issue mo pa din, nakakaloka. Sabi yung gano'n.
So Mama Loy, parang walang pinakaiba yan sa issue nila ni Bella Padilla. Ano yun? Yung itinanong sa banyo, tapos parang kinausap or hinamon tungkol kay Dingdong Dantes. Hindi nga nila inaamin yan. Ikaw talaga. Blind item yan eh. Ngayon ko lang nalaman yung Bella Padilla, ha? Ay, matagal na iyon. Hindi ko alam bakit ibinalik ng babae. Tuloy na ibalik natin yung issue na yun kay Bella. Ano kaya yung purpose ng babae? Biglang may naalaala na naman ako, Tito Ano Oji. naman? Ay, yung kay Karil. Abdul-Jabbar. Karim yun. Karil tatlong hari, Tito Oji. Nalilito na naman ako. Yung tinanong siya ni Boy Abundan. Kasi nga parang pawala na ata noon si Karil at saka si Dingdong. Kasi nga Tito Oji, diga si Marian at si Dingdong na. Kaya natanong ni Tito Boy, buntis ba si Marian? Tapos ginitian lang siya ni Karil. Ano sinagot ni Marian? Panoorin na lang natin, Tito Oji. Eto Tito Oji, baka magkamali. Pwede naman kasing sumagot siya na hindi ko alam. Dahil kung ako tatanungin kung may babae na buntis o kung ano man, sasabihin ko na hindi ko alam o wala ako sa posisyon para sagutin yan. Pero yung humitilag siya na parang nagbibitin siya, aaminin ko sa inyo na-offend ako. Nasaktan po ako. Kung dun po yung kaliligaya nila na manhapak sila ng tao, na makasakit sila ng damdamin, bahala na ang Diyos sa kanila. Basta ako, ayoko na magsalita. Basta masasabi ko sa inyo, hindi ako buntis. At if ever man nabuntis ako mismo sasabihin ko yun sa inyo. Ayun naman pala. Alam mo, ang husay ng pagkakakabit-kabit ng mga pagkakatagpi-tagpi ng mga eksena, hindi ba? Katulad nung nag-guest si Dingdong at si Ma'am Charo doon sa It's Showtime, ginawan ng anggulo ng mga netizen na akala nila si Dingdong nakatingin kay Karil at si Karil nakatingin kay Dingdong. Na hindi naman totoo. At saka Diyos ko naman, pass is pass. Correct. Sa bagay, kahit yung mga nakaraan, nakakalkal yan, hindi ba? Tama. Ano yan resibo yan eh. Pag ginugel mo yan, matatagpuan mo yan, ano? Kaya lang nga, syempre, di ba, kung ganun nung araw si Marian, talagang gerera siya, na yung lumalabas ang pagkakabitenya niya, di ba, meron namang character development siguro yan. Yes. Hindi naman yung dating ugali mo, hanggang ngayon ugali mo. Pareho, Tito Oji. Bakit? Di ka dati sa boys ka, tapos lumipad ka sa girl. Ano ka ngayon? Nakalibak kang babae. Nadera. Hindi Pag ganyan yung buhok talaga, may mga sinasabi Character development. Character development. At saka di ba nabanggit niya sa isang interview na minsan tinatawanan na lang din niya yung mga nagawa niya in the past, Oo, di ba? di ba yung mga itsura nga natin nung araw, di ba ayaw na natin tingnan yung picture. Wag na, okay na ako. Ipaano yan, i-remind sa akin yan. Kasi hindi pa matangos ang ilong ko dyan eh. Tumangis ba? Ha? Tumangis ba? Yes. Di ba may nose line na tinatawag? Yes. So wala kang nose line dati? Oo Wala siyang salamat, Dok, sa ilong. Wala talaga. Alam mo, ang gaganda ng ilong niyo. Sinasabi, Ingit na ingit ako sa ilong ninyo. Saan niyo pinagawa yan? proud na proud kami kasi walang retoke yan. Hello. Parang chiseled nose kayo eh. Oo. Hindi ako sa... May pasok yung chiseled Parang sininsil yung ilong ninyo eh. Hindi, di ba? Yan nga yung pungsoy mo, di ba? Sabi yun ang Lucky swerte charm. mo. Oo. Ang lucky chime. Charm! Lucky charm. Makawin chime yan. Anyway, basta Pero may yun character na yun. development. Pero feeling ko na yun, mula noon hanggang ngayon, ang isang character na hindi nawawala kay Marian Rivera is yung ipaglaban yung alam niyang kanya. Diba? Parang feeling ko hanggang ngayon, lalo ngayon, ipaglaban yung pamilya niya, ngayon lalo, diba? Nandyan pa rin yan sa kanya. And yun, isa naman na character na hangaan natin sa kanya, diba? Correct. Na kahit na sabihin ng iba na,
ba't naman ginawa yung ganun? Pero at the end of the day, ginawa niya yan kasi gusto niyang protektahan yung relasyon niya, yung pamilya niya, di ba? Siguro meron din siyang na para makilala nila ako at para hindi na nila landiin si Ding Dong dahil ako ang unang nilang iisipin. May mga ganon, di ba? Eh syempre, gwapo si Ding Dong, di ba? At dakila pa. Gaga ka nung dakila. Oo nga. Dakilang asawa, Tito Oji. Ay, okay. Kayo naman. Lilinawin mo. Ay, kaya naman kasi nag-iisip. Bakla kami. Isipin namin sa sinabi mo, Gabo. Dapat yan yung manahin mong ugali ni Marian, Josa. Ano? Eh, kasi di ba dati si Puto Bongbong di mo pinaglaban. Oo nga. Naagaw tuloy. Eh, di ba sabi niyo? Si Puto Bongbong, Diyos ko, may tumaktak ko rin. Tumaktak na iba ng Puto Bongbong. Tumaktak tuloy sa iba. Oo, di ba? No comment na nga. Pero Tito Oji, ang isa sa mga gusto ko rin kay Marian. Ay, hindi namin nihingi. Gusto mo si Marian. Okay na yon. Hindi po, kasi nga, di ba, kahit ano yun siya, kahit ilabas yung mga issue nila, yung mga away nila Bella, yung tampuhan nila Heart, parang hindi naman bumababa yung ano ni Marian. Tapos Tito Oji, kahit may mga binabati ko sa kanya, nananatili pa rin siya sa taas, Tito Oji. At ang maraming project na dumarating. Tsaka ano mo, yung gandang-ganda ka lang sa mukha ni Marian, ano? Parang walang botox. Wala. Diba? Talagang kung ano yung unang mukha ni Marian, yan pa rin ngayon. Totoo. At saka yung pagkananay niya, diba? Yung parang isang dakilang ina, tapos isang role model na nanay, na talagang literally siyang naghahatid sundo sa mga bata. Siya nag-aasikaso. Siya nag-aasikaso, hands-on talagang mom. Tapos yung panganay niyang babae, di ba? Todo support sila ni Ding Dong sa recital. Yes. Kumakanta yung girl, di ba? Yes, pati yung mga swimming competition, di ba? Nandun Oo. sila lagi. Oo, talaga isa silang, yung pamilya nila role model talaga. Kaya may mga endorsements din sila bilang family. As a family, yes. Oo. Yun nga di ba yung sinasabi na you can love her, you can hate her being prangka, di ba? Oo. Being true. Pero, di ba, mas mabuti na yung prangka kaysa yung behind your back, tinitira ka, di ba? Ay, baklang-bakla yung behind your back. Ay! Hindi yung... Parang iba naman meaning kay Tito Oji. Buti na yung harapan, di ba? Prangka, sinasabi siya, kaysa paplastikin ka, di ba? May pinariringgang ka. Wala! Sino? Ako may na-kwento pa kanina eh. Kwento mo na rito. Sino yung hindi iriring mo? Ha? Sino? Kasi, sino yung hindi iriring nyo? Ha? Sino? Na artista, sino yon? Ha? Dahil wala raw ganap masyado. Totoo ba? Oo. Oh. Yan talaga pag maldita ang manager. Ha? Si Josa, kay Josa ko nalaman, sino nga yan? Oo nga. Sino ba yun, Tito Oji? Ako na nanahimik lang. Ako na nanahimik lang dito. Ay, nako. Oo. Pero sino nga ba yun, Tito Oji? Talaga ba? Ay, nako. Bakit ba ayaw mo sabihin? Parang alam ko na yan. Wala, nabalitaan ko lang naman, pero baka hindi rin naman totoo. Ilang bawi dito, Oji. Takot din. Ilabas mo na kahit pa blind item. Ha, basta wag na. O anyway. Walang clue? Ha? Wala? Wow. Ay, nako. O isa pang na-viral ha. Oh. Yung pagiging judge. Yung pagpasok muli sa confession room na na-evict na housemates. Nakakatuwa yung senaryo na talagang para silang mga senator judge na tinatanong yung mga top 5 duo. So sila yung isa-isa nilang tinatanong para silang, sabi ko nga, sana sila na lang yung senator judge para mapalabas nila yung totoo. Dun sa, diba? Kasi may mga senator judge na ginudge na agad, wala pang latag ng mga wala pang latag, gusto na i-dismiss. Wala na mga tanong na naganap. Oo, wala. Ito parang pukpukan yung mga tanong. Diba? Parang naiinis pa yung pero alam mo, ibang yung ibang netizen, naiirita sila, yung iba. Kasi nga, ba't daw ganun magtanong? Bakit sobrang stricto? Parang hindi naging kaibigan sa loob. Ganun talaga yung proseso. Na talagang nakarobe sila, parang ginigisa nila
Yes. Yung mga housemates. Alam mo, nagustuhan ko dito si River Joseph. Oh, bakit? Huwag na nga. Ang gwapo, no? Hindi, ang galing ng ano niya. Kasi para siya nagpakatotoo. Lahat sila kasi, ito intindihin natin na. Kasi lahat sila, andun na sila. Ano na sila eh. Competing na eh. Yes. Oh, competitive na sila eh. Tsaka wala nang mga friendship. Talagang, Diyos ko, namuhunan na sila doon ng lakas, ng panahon, pati mental health nila, na at stake na rin sa kapag-stay nila doon. Kaya maiintindihan natin kung saan nanggagaling yung kanilang kagustuhang manalo. Tsaka nandun na sila na sa point na kailangan nilang i-justify at ipaglaban yung kanilang posisyon bilang final duo, di ba? Oo. Andun na sila eh. Kaya natuwa ako kay River kasi umiyak si River. Alam mo, Diyos ko, sabi ko kaya pala River ang pangalan nito eh. Bakit? Nag-cry me a river. Ay, ayun. Ang galing naipasok ha. Tsaka yung Das Dia, Diyos ko, isa ring yan, malakas na contender din yung duo na yan. Oo, kaya tingnan natin kung sino mananalo, no? Ikaw, Nay. 2 weeks na lamang ito. Ikaw, Nay, may napipisil ka na bang feeling mo yun yung gustong manalo? Yes, kung papipisil. Ay! Ayun. May napisil na. Oo. Hindi pa ba? May napisil na ako. Ha? Talaga, sino? Si River. Si River. At saka ako parang piling ko paglabas ng Tito Oji, parang ang daming gusto piling ko. Mababait talaga si River. Na-meet ko na siya in person at sobrang galang. Hindi. No. Bukod sa magalang Tito Oji, parang piling ko magkakaroon siya ng maraming indecent proposal. Ay, grabe Gaga, mayaman yun. Kahit na Tito Oji, kasi puro trending yung kanyang pabak. At saka hindi naman bastusin. Oo nga. Kasi Tito Oji, trending yung kanyang mga bakat-bakat sa kripa. Kasi nga bakla ka. At saka yun talaga Kung ka yung lagi naisip mo. nakatingin sa bukol. Oh, grabe kayo. Pero grabe nga ang bukol. At saka I'm sure, pag sa'yo nanalo, matutuwa yung kapatid niya, si Rojun. Gaga! Cruz yung River Cruz. Sino ba? Gaga ka talaga. Ako, huwag niyo sabihin, hindi rin kayo napapatingin pag naka-gray pants siya. Diyos ko. Napapatingin ako, napapasulyap ako. Sulyap lang? Napapanganga ako. O basta, di ba? Ako'y tuwan-tuwa dahil alam ko naman, kahit hindi kami close ni Kuya, feeling ko, talagang sinabihan nila ng prod na kailangan matapang kayo rito, kailangan igisan nyo talaga sila para mapalabas natin yung totoo nila. Yes. Nagwagi naman sila. Tingnan mo naman, kada out ng duo na ginigisa nila, talagang parang hindi nila kinakaya yung ginawa nila ng mga judges na, oh my God, but diba? Umiiyak sila. Oo. Yung ganon, kaya Diyos ko, alam mo, patok tong collab talaga. Oo. In fairness. in fairness. Isa sa magandang konsepto para sa Pinoy Big Brother House. Yes, oo. Ha? At saka sino mag-aakala, Nay? Na ano? Di ba na ang kapamilya at kapuso Yes, kasama sa bahay ni Kuya na isang araw, di ba? Diba? Mangyayari. Alam mo yan. Oo. Kaya congratulations, ABS-CBN and GMA7. Yes. At Total Mamaloy, nagko-congratulate ka din naman. Congratulate na din natin ang bagong PGT winner natin ngayong taon, si Tatay Cardong Trumpo. Ay, Congratulations. naman Ang talaga. Ang ganda-ganda ng boses niya. Ha? Nagtrumpo siya, Nay. Ay, sorry. Hindi ako nakapanood. Kaya ba kumakanta siya, nagtutrumpo? Hindi na pala yung trumpo. Oo, ang galing. Ang galing naman. Kakaibang talento naman talaga yung pinamalas ni Daddy. Correct. Ayan, congratulations. At 2 weeks na lang din ang PBP. Yes. At si Klang ngayon, si Clarice de Guzman, ay napatunayan na napakahusay na rin sa timing sa comedy, napakahusay rin magluto. Sana nga siya ay bigyan ng cooking show. Diba? Yung pag-amin niya na siya ay bahagi ng LGBTQ. Yes, at proud na siyang binabanggit na yung pangalan, di Si ba? Trina, Yes. si Bogart, di ba? Wow. Ayan, di ba? Nakakatuwa.
marami tayong nadidiscover. At saka unti-unti, itinatanggap na nila at sinasaluduhan yung mga umaamin. Yes. Diba? Si Jose hindi pa umaamin eh. Ha? Hindi pa ba ito, OG? Hindi na Dax yan eh. Ikaw ba na? Umamin ka na? Ha? Umamin ka na ba? Hold, Hindi ka rin naman, di ba? hold mo. Ha? Hold mo. Ay! Ayoko. Touch mo lang the head. Huwag mo naman touch! Ayan, at ito pang balita, Loy. Ay, ano ba na eh? Eto. Ayun na nga, Mama Loy. May nag-confirm sa atin na nag-break na nga itong sina Heaven Peralejo at Marco Gallio. Pero ang sabi sa akin tuloy pa rin naman ang partnership ng dalawa lalo na at may gagawin silang Viva series para sa Viva One. Paiiralin na lamang daw ang professionalism ni na Marco at Heaven habang nagsushoot. Aba, pwede kaya yun? Walang feelings? Ang hirap And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click the like and subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode nito, meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification Dahil bell. pag click niyo kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, ang naman natin subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I sa YouTube po yan ha. At nandiyan pa rin po nakapost yung aming pong inatendang kasal sa Bali, Indonesia. Of course, hello Tita Gang of Highland Valley Resort. Hi, At saka Tita Tita Gang. Julius. Oo. And thank you to Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous ng ngiti. And Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear. Pumunta ako dyan. Oo. Pasukat ulit ako ng salamin. Yes. Syempre, tumaas na naman ang grado ko. Talaga ba? Ito, OG. Naku na, nag-launch na nga pala ang Ideal Vision. Saan? Meron na rin po sila ngayon para sa mga hearing aids. Ay, ang taray. So, Ikaw na yan. talaga, Doc. Diba? Congratulations, Doc. At saka, i-check up daw ako nila, Doc. Dahil baka may magagawa para magkaroon ng better quality of life. Dahil nga po, isa lang yung aking pandinig. Ikaw naman, Josa. At syempre, once again, maraming salamat sa Headway Vera Salon sa aking hair. And please subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. May bago po akong upload ang mga renovation church sa Batangas na pinuntahan ko. Naku, tatlo yung magagandang simbahan. Kaya panoorin nyo na. Ayan. At syempre pa ang ating pagbati dyan. At sasabay na rin ang Kalgoorlie, Western Australia. Oo, sa June 29 naman ito. Ayan, for tickets, ayan po. Dyan kayo bumili, ha? At syempre pa, sa July 6 naman, nasa Nagoya, Japan kami. Yes! Oo, isang 2 p.m. at 5 p.m. showing Ito naman rin ang screening. wala kang pakialam na. Hindi ka maingat. Naku, porque ang ganda-ganda ng pelikula. Hindi kakagawa ka na. Hindi nga kasi magkasya sa isang screening lang, kaya nagiging dalawa. Kaya pasensya na. Pero yan, sa August naman, yan, kasama ko na si Mama Loy sa US. Yan. Ulit, dahil marami ho kaming screenings dyan ng How to Get Away from My Toxic Family. Natiyak na magugustuhan ninyo at makaka-relate kayo at ituturo nyo kung aling karakter kayo doon. Yes. Yan, Ito yung pelikulang paglabas nyo, hindi nyo mapipigilang makipagkwentuhan sa mga kasama nyo na noon. Para sa mga komento nyo at mga reaksyon nyo. At July 30 naman, yan na. Yes. Exclusive po sa SM Cinemas. Yes. Ito nga, How to Get Away from My Toxic. Nationwide din. Yes. Ayan. Maraming salamat sa SM Cinemas. Yes. Si Maring Rose nagtatanong din kung meron daw New York showing. Ay, oo. Antayan mo, ha? Antayin mo, Maring Rose, ha? Oy, sana meron. Ang New York showing namin, ha? Basta antayin mo rin na may mga mag-PPM sa'yo, magme-message sa'yo. Dahil nga doon sa White House Cares. Yes. Kaya yung mga NCLEX passers dyan, ha? Dyan po kayo mag-PM. Legit yung White House Cares. Kung gusto niyo po magtrabaho sa New York. At manirahan na rin doon na eventually. No? Ayan, ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Salamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! Isa pa! La 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 la
ichika mo na, dali. O, di namin mo pinupuntahan. Baka naman pwede ka ko naman ng pumunta sa New York. O, ayan mo. Diyan lang naman yan sa malapit sa Dapitan Terminal yan sa Dagupan Terminal. Yan dyan sa may EDSA. Yan tayo pupunta. New York ko ba yun ito, Oji? Ay, sorry. Saan ba ang New York? Sa US! Ang tagal ko lang hindi nakakabalik sa US! Tapos nagkukulong ka sa kwarto dahil ayaw mo makipag-communicate dun sa mga kano. Oo nga. Ay, syempre naman kano yun, Tito Oji. Ang hirap pag-English, may stroke ako. Ay, syempre yung mga kano, hindi ka nakikipag-communicate pero sa kwarto nagpapakana. Matindi ko na! Matindi ko yung nakita! Ay, magkaroon na! Paano makikita? Nasa likod mo yung lalaki. Uy! Hindi na!